ikaw ang taong pinaka nagwo-worry. Nagwo-worry ka on many things. Nagwo-worry ka financially. Nagwo-worry ka, kaya mo bang i-sustain ng negosyo mo yung pagpapasweldo sa mga empleyado natin? Kaya mo bang i-sustain ang expenses natin? Marami tayong worry as a business owner. Tandaan natin yan. Kasi nga, lalo kung start-up tayo. I had so many worries sa buhay ko. Kaya miss sabihin ng mga kapatid, okay, Gilibers, pag-usapan natin, 5 mahihirap na job na pinagdadaanan ng isang entrepreneur. Let's go, let's go. Kaya ko po ito binablog para lahat ng mga gustong magsimulang magnegosyo, hindi tayo mabigla. Or dun sa mga nagninegosyo na at na-experience mo to, sasabihin mo sa sarili mo, okay, dadaan lang ako dito. Okay? So, this is not to discourage you, but para maisip mo na dadaan ka lang sa punto na to, na sa season na to, na maghihirap tayo, pero pag ginalingan mo pa, malalampasan mo to. Okay? Alright. So, yung iba nakuha natin dito po sa book na kabibili natin, no? More important than money. Okay? So, first, working mentally. Di ba? Alam nyo, tayo as a business owner, hindi naman natatapos ang trabaho natin. Kahit umuwi tayo, napansin mo ba, umuuwi ka na, nagta-travel ka from your office going to your home o nagda-drive ka, anong naiisip mo? Yung negosyo mo pa rin. Nakikipagkwentuhan ka sa ibang tao. Na-experience mo ba yun na nakikipagkwentuhan ka sa ibang tao pero yung isip mo nakafocus doon sa iyong negosyo? Or bago ka matulog ka, hindi mo nga alam, baka nag-compute ang isip natin, di ba? Working mentally. Yan ang isa sa pinakamahirap na pinagdadaanan ng isang negosyante. Walang holidays, walang Sundays, 16 hours or 24 hours, 7 days, nag-iisip tayo. You are working mentally. Hindi kagaya ng mga empleyado. Pagkayari ng alas 5, 5 p.m. or 6 p.m., wala na, hindi na sila nag-iisip. Wala na silang work. Malaya na sila. Pwede na silang gumawa ng ibang bagay, mag-isip na ibang bagay about their family, about their yung personal things na gusto nila. Pero ang negosyante, hindi po yan humihinto. Okay? We work mentally. Kaya kung ikaw ay negosyante, huwag kang magtaka kung bakit lagi mo iniisip yung negosyo natin. Pangalawa po, worrying emotionally. As mentioned by Sir Robert Kiyosaki, marami tayong worry. Isa yan sa mahirap na pinagdadaanan natin. Higit kanino man sa negosyo mo, ikaw ang taong pinaka nagwo-worry. Nagwo-worry ka on many things. Nagwo-worry ka financially. Nagwo-worry ka, kaya mo bang i-sustain ng negosyo mo yung pagpapasweldo sa mga empleyado natin? Kaya mo bang i-sustain ang expenses natin? Meron pa bang bibili sa'yo next week? Meron pa bang bibili sa'yo next month? Meron ka pa bang magiging kliyente? Meron ka pa bang magiging supplier? Kikita pa ba negosyo mo? Marami tayong worry as a business owner. Tandaan natin yan. Kasi nga, lalo kung start-up tayo. Alam nyo, sa negosyo natin, ako marami akong pinagdaanan. I had so many worries sa buhay ko. Kaya miss sabihin ng mga kapatid ko, ba't di ka na nagsasalita? Hindi nila alam, ang dami kong worries. Ang dami kong iniisip. Okay? And number 3. Pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po. And of course, we are inviting you. Meron tayong mga seminar live face-to-face on how to have traction in your business and how to create the best business model sa iyong negosyo. PM lang sa personal FB ni Doc. Meron po tayong umiikot na seminar sa different provinces. Okay? And of course, pwede ka rin magpa-coach face-to-face or online kay Rockstar. Okay? And number 3 po, na mahirap na pinagdadaanan natin is becoming financially broke. Okay, alam nyo, madalas, no, ewan ko kung na-experience to ng mga nagsisimula sa negosyo. Minsan, at the end of the month, mas marami pang pera o nasweldo ang empleyado mo. Ikaw, naiwan kang broke, naiwan kang walang pera. To be broke as a business owner is normal. Kaya sa mga nagninegosyo na walang pera talaga, walang natitira, normal po na pagdadaanan natin yan. Okay? Minsan, di ba, nagpasweldo ka sa lahat ng tao, ending, ikaw wala kang pera. I experienced that. Marami negosyante na experience yan. Okay? And of course, eto po, ang pinakamahirap din na pinagdadaanan natin, wala tayong off. Wala tayong bakasyon. Alam niyo, si Bill Gates po, 8 years. Okay? 8 years na wala siyang off when he was starting Microsoft. So, sa atin po talaga, wala tayong break. Wala tayong holidays. Wala ngang gabi sa atin eh. We work and work and work sa business natin.
Okay? So, mahirap yan na pinagdadaanan natin. Pero kailangan nating tiisin at pagdaanan. Okay? So, anong gagawin natin sa atin, Doc, kung pagdadaanan ko to? Kaya nga, sa pinagdadaanan natin na yan, sa mga experience natin na yan, kaya kailangan mo po sabihin sa sarili mo, I have to win. Kaya kailangan ipanalo mo ang negosyo mo para hindi ka laging nagwo-worry, hindi ka laging mentally stressed, hindi ka laging broke. Kailangan manalo ka sa negosyo mo. Sabihin mo, I have to win this business. Sabihin mo, Lord, please, let me win this business that I started. Okay? Let's go, let's go. Kape po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way para magkaroon ka na ng investment sa mutual fund and maka-start ka na ng Kaiser mo. Ang Kaiser 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal FB ko. Let's go, let's go!